Hello po, magandang gabi po. Ay, Magandang wait lang. gabi po sa inyong lahat. Wait lang po. Ay, 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 sorry Wait lang. po, hindi ko po alam. Wait Hindi lang ko po. po alam, nasanay po kasi ako sa DevCode. Wait lang po. May host kayo, may host. Hindi ko Ako po po alam, ang mag-introduce sa po. inyo. First time ko. Sorry po. So, okay. So, magandang gabi sa lahat ng sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo mula sa loob ng room. At meron po tayong 21 na saksi ngayong gabi mula sa room at dyan sa live upang saksihan ang segment na individual content sa ngalan ng mga admin ng Bring It On, ang Dialogue Factory, ang inyo pong host, Brother Eric Tignos as si Maya Bro. Ngayong gabi mga kapatid, meron po tayong panauhin sa panig po ng Roman Catholic Church. Ay sila po ang ating guest ngayon upang magdala po sa atin ng informasyon na patungkol sa history ng Biblia. Ngayon, bibigyan po natin sila ng isang oras. Mamaya po, Bro Nas, ay iyo pong paandarin ang isang oras. At dito po ay kukuha po tayo ng mga tanong dito po sa atin pong live viewers at maging dito sa room. At kung gusto nyo pong mag-participate, kung gusto nyo pong magtanong, kukuha po tayo dyan sa comment section. So, hindi na po natin patatagalin mga kapatid dahil meron pong kasunod nito. Maganda din yung paksa na kanyang ihahatid. Ngayon po ay i-welcome po natin ang dalawang taga-Roman Catholic Church na si Kuya Jipoy. Magandang gabi. At Magandang of course, gabi po. si Sanrio, magandang gabi sa inyo. At ngayon na Bro Nas, bigyan po natin sila ng isang oras. At Bro Sanrio at Kuya Jipoy, kayo po ang magkukontrol ng oras. Kapag sabihin niyo po sa akin na gusto namin ng tanong, i-off po natin ang inyong oras. Ang oras lang na isang oras ay para lang sa inyong dalawa. Kapag kukuha po tayo ng tanong, i-post po natin. Okay po ba? Bro No Nas? problem. Okay, so hindi na natin patatagalin. Ibigay po natin sa kanila ang isang oras kay Kuya Jipoy at kay Bro Sanrio. Sa inyo po ang time. Start. Ngayon po, ngayong gabi, ang ating tatalakayan ay Bible history. Magkakaroon tayo ng comparison pagdating sa inilatag ng Big Four at ngayon kaming dalawa lang ng Roman Catholic Church. Unang-una, nakikita nyo ang aming damit, baka mabutasan, baka hindi kami legit. Kung ano po ang nasa picture, ito po ang aming suot. So kung ano po yung nasa picture ngayon, kami po talaga yon. 100% authentic. So yung pagharap pa lang po namin, authentic na. Dito naman tayo ngayon sa latagan patungkol sa kasaysayan ng Biblia. Kuya Jepoy, maaari mo po bang ilatag ang stand mo? What is the history of the Holy Bible? Walang problema, Sanrio. Pero bagong lahat po ng nakikinig sa buong Pilipinas at buong mundo, nais ko pong magpakilala formal. Ako nga pala po si Kuya Jepoy mula sa Iglesia Katolika Apostolika Romana and proud to be the presenter for today. And ngayon po, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking maikling pagsasaliksik. Hindi lamang po ito hindi lamang po ang hindi lamang po basta-bastang pagsasaliksik, kundi meron po akong mga referensya na pinagkunan. Una po aking referensya, ito po, libro po ito. This is a physical book and yung iba po ay ni-research ko po online. But anyway, let's go and proceed. And actually, ang una-una nating tatalakayin is syempre Old Testament. In which, pag sinabi nating Biblia, pag sinabi nating history, pag sinabi nating Bible history, ang Biblia kasi nahahati sa dalawang parte. In which Old Testament and New Testament.
And yung Old Testament, ang una nating tatalakayin ang Old Testament. Ito po ang aking nasaliksik. Ito po ang aking na check o nasaliksikan. Unang-una sa lahat, ang history ng Old Testament ayon sa Britannica, ang Old Testament established or coined or binuo mismo ni Melito Sardis. Isa po siyang obispo. And according sa Britannica ulit, ang Old Testament, yan ang tawag ay Hebrew Bible or Hebrew Scripture, not Bible. Kasi if you said Bible, two Testament already. Kaya babaguhin natin yung statement doon ay hindi siya Hebrew Bible, Hebrew Scriptures. Okay? Then, itutuloy ko si Melito of Sardis. Sino ba si Melito of Sardis? According sa World History Encyclopedia, si Melito of Sardis naging obispo siya 180 BCE. So ibig sabihin 180 BCE meron ng Katoliko. Second, si Melito of Sardis is one of the greatest Christian thinker, writer, and apologists. And also, Melito of Sardis, siya ang nag-maintain ng relationship connection with the Jews and Christian. Siguro naman naaalala natin o siguro naman napapansin natin na merong Pasko ng Pagkabuhay na tulad ngayon, panahon pa ng Pasko ng Pagkabuhay na sineselebrate ng mga Katoliko. And which si Melito of Sardis, according sa World History Encyclopedia, siya ang nag-maintain ng Christian and Jewish tradition na ipinakilala niya na may connection pa rin. Kaya kung makikita ninyo ang Catholic Christian or Roman Catholic and Jews is connected pa rin. Kaya nga tinatawag na Abrahamic religion, tatlo lamang po. Islam, Catholic or Christian, and Jews. Ayan lang po ang tinatawag na Abrahamic religion, mga kapatid, mga kapanalig. And secondly, si Melito of Sardis, na-convert po siya. He is a proud Christian, but he is a Jew. He is a Jew, proud Christian, convert Catholic. Take note, bishop siya ng Romano Katoliko. And secondly, yung mga writings na yan ay nabuo between 1000 BCE and 100 BCE. And lahat yun na narrate. Kasi kung titingnan natin, babasahin natin ng Old Testament, lahat yan ay oral tradition in which ang Roman Catholic ay may tatlong sinusunod. First, oral tradition. Second, the scriptures. And the third is magisterium. Yan po ang aming sandalan, ayan po ang aming pundasyon. Kaya hindi namin pwedeng talikuran ang tradisyon. Kaya ang Roman Catholic, hindi lamang po kami bumabase sa Biblia lamang po. Hindi kami bumabase sa scriptures lamang po. Bumabase kami ayon sa tradisyon, ayon sa nalaman namin, and which mismo, according doon mismo sa Standard Reference Britannica, and also sa World History Encyclopedia, sila mismo ang nagsasabi. Sila po mismo nagsasabi na ang Katoliko hindi man direktang sinasabi na ang Roman Catholic ang pangalan, dahil ang Roman Catholic, mga kapanalig, ay hindi po yan pangalan, titulo po yan. Tandaan po natin yan. Titulo po yan. Wag nyo pong sasabihin sa amin na ang Roman Catholic name or Roman Catholic and Apostolic Church, that is not the name. That is the title of our church. Wag nyo pong sasabihin sa amin na Katoliko, yan ang pangalan nyo. No. We are not claiming that the Roman Catholic is the name. That is our title. Tandaan po natin yan, mga kapatid. And secondly, ang Old Testament.
Ang Old Testament, pag sinabing Old Testament, yan ay binubuo ng Hebrew Scriptures. Pag sinabing Hebrew Scriptures, nandiyan ang Tanakh. Kaya doon ako nagtataka, doon sa kabila o doon sa mga nagsasabi na ang Biblia daw ay Old Testament o ang Biblia daw ay nandoon, pero hindi. Nagbasa ba sila ng history? Kung tutusin, wala nga silang history binasa. Laging binabanggit ayon daw sa Biblia, pero kung tutusin, pag sinabi mong Biblia, dalawang testamento, Old and New Testament. Pero wala nga silang binabanggit na Old Testament eh. In which ang Old Testament ay Tanakh. Ang Old Testament ay scriptures ng Hebrew. Yun nga yun ang pinagtataka ko. And secondly, ang sabi rin sa history.com, ang Old Testament ay cover the creation story na Noah, the flood story, and also connection kung paano makonect si Jesucristo. Bakit ko sinabing makonect si Jesucristo? Dahil nandoon ang connection namin kay Kristo. Doon namin makokonect kung paano kami binuo at tinatag ni Kristo. Nasa history yan. Nasa history yan. Ito po isa sa mga reference ko. This is the physical reference yan. Ang pangalan po ng author na ito, isa yan, si Margaret Miles. Yan po. Baka sabihin nyo ay gawa-gawa ko lang po yan. Hindi po. Ito po ay Ignatian. Jesuita po ang naglimbag nito. Kung gusto ninyong baliin, gumawa kayo ng thesis, baliin nyo, kausapin nyo mga Jesuita. At ito, kung sabi nyo, ay wala kaming referensya, wala kaming mga information, basagin nyo ang Britannica, basagin niyo ang history ng nakalagay. Bago kayo magsasabi na mali ang Katoliko at hindi tatag ni Kristo ang Katoliko. Kaya nga kami sinasabi namin hindi kami Biblia lamang. Kami ay history, the tradition, the oral tradition, and lastly, the magisterium. Pero magisterium o yung simbahan, hindi ko tatalakayin yan. Ang tatalakayin ko ngayon yung history ng Biblia. And also, ang sabi dito, ang purpose ng Old Testament is the ancient Israelites or the Hebrew people contains the law, the rituals, comprises the religions. Ibig sabihin, kinokonek yan, kinokwento yan doon. Kaya nga ang tamang term diyan hindi Hebrew Bible, Hebrew Scriptures. And meron din ako nasaliksik ayon dito sa librong ito. Saglit lang po, hanapin ko yung aking nakita, reference po dito. Okay. Ayon sa The Word Made Flesh, A History Christian Thoughts by Margaret Miles. Page 16. Ayon dito, the translation of Hebrew Scriptures into Greek, take note mga kapanalig, Greek, was begun in the middle of the 3rd century BCE in Alexandria. Take note, Alexandria is one of the old churches ng simbahan. Take note, nakalagay 3rd century. Meron na ba kayong established 3rd century? And according sa history, 3rd century na meron ng Christian that time or meron ng Hebrew translation. And sa Alexandria yon. And according to the legend, 72 translators working independently arrive at the identical translation of the Pentateuch. What is Pentateuch? Pentateuch is the first five books of the Hebrew Scriptures. That is the Pentateuch. Other parts of the Hebrew Scriptures were translated later
the so-called Septuagint. The Septuagint, that is the 72 translators of the Hebrew Scriptures, and became Old Testament, and became Christian Old Testament. Yan. And lastly, by the 2nd and the 3rd century, some rabbis expresses their regrets that the Hebrew Scriptures had become accessible to non-Jews. Take note, yung mga rabbi, yung mga teachers ng panahon na yon ay nagkaroon sila ng pagtatalo o regret na meron na naka-access na hindi Hudyo. Tandaan natin, pag nung panahon ng mga Hudyo, bawal na bawal sa kanila kahit sino na hindi parte ng kanilang lipi ay makakabasa ng scriptures dahil ang tingin nila sa sarili nila, they are the chosen people. They are the chosen people. Pero dahil sa makukulit na Kristiyano nung una na yon, nagkaroon ng Hebrew Scriptures. And meron pa. According sa page 19 sa librong ito ulit, Christian martyrdom, Kristiyanong martir, occurred the context of public entertainment in the Roman eras. Isa na doon si Ignacio. Isa na yon na laging pinupunteriya na si Ignacio daw ang gumawa o nagbigay ng pangalan namin. No, ang sasabihin ko sa inyo, thank you kay Ignacio na binigyan kami ng titulo dahil ginawa kami o binuo kami ni Kristo na ipinili niya kay San Pedro dahil walang pangalan. Ang nakalagay doon is itatatag ko ang iglesia. Walang pangalan. Itatatag ko ang iglesia. There's no name. Bakit ginawa o bakit nabuo sa kaisipan ni Ignacio at saka ni Eusebius? Dahil nung panahon na yon, marami ng mga maliliit na simbahan. Na kung saan yung maliliit na simbahan na yon, according ulit dito, the church organization, 3rd century Christian communities struggled to define or to defend themselves. A process that considered the difficult and contested decision. Nagkakaroon sila ng struggle. Bakit pinapatay sila? Binuo yan 3rd century. Take note, 3rd century. Meron na bang 3rd century? Yung sinasabing may alam sa history? Dito nga hindi nga niya alam 'to eh. 3rd century? Ang tanong, nandun na ba sila sa 3rd century? Wala pa. Wala pa sa 3rd century. Tapos magyayabang na nandun na sila sa 3rd century? Ito nga baliin mo na nila ito. Baliin mo na. Itong nakasulat dito. Saka nyo sabihin sa amin na hindi kami tatag ni Kristo. Dahil hindi naman ito mabubuo, hindi ito masusulat kung hindi kami tatag ni Kristo. Dahil itong mga authors dito or yung mga references dito na nakalagay ay hindi lang naman po Kristiyano o hindi lang naman po Katoliko ang nakalagay dito. Iba't ibang mga authors ang ano dito. Yung iba dito hindi nga Katoliko. But take note, kung titingnan natin ang history, lahat ng mga converts, sabi nga ay kung sino yung malakas, magaling, mautak na Kristiyano or hindi kabilang sa hindi kabilang sa Romano Katoliko, siya pa ang nako-convert. Pero ang mahinang Katoliko, yun ang madaling ma-convert. Bakit? Hindi man lang kayo
nagtumingin sa history. Ang tinitingnan lang natin ay kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Kung anong nakasulat, yun lang yun. At take note, yung iba, nagsasabi, ayon sa ganito, tapos lilipat sa kabilang ayun ang sagot. Pero hindi ganun kami mag-aral. Hindi kami ganun. Tinuruan kaming mag-aral ng history. Tinuruan kami mag-aral kung ano ang dapat, kung ano yung namin, background namin. Kasi kung hindi namin gagawin yun, baliwala. Baliwala yung pagiging Katoliko namin. Kaya ako, proud na proud ako maging Katoliko, proud na proud ako na ipaalam sa inyo na tunay na Katoliko, marunong manaliksik, marunong tumingin ng history. Kaya yung sinasabi ko na bakit kailangan mag-aral ng history? Bakit kailangan magsaliksik ng history? Dahil importante. Dahil yun yung nakikita, doon mo makikita yung basis ng kung sino ka at kung saan ka galing. Kung babasahin natin manually ang Biblia, especially the Hebrew Scriptures, dinaldal lang nila yun, sinalita lang nila yun, hindi yun sinulat agad. Kahit nga dito sa Biblia or the Scriptures is yung mismong compiled Bible na mismo. Ang sabi doon, walang specific author. Hindi nakalagay doon kung sino yung mga author. Kaya nga meron pa ako nasa liksik, ayon mismo ulit sa Britannica, the oldest Bible or the oldest scriptures is Codex Alexandrus or Alexandrius and Codex Vaticanus. Baka sabihin na naman, Vaticanus, di Vatican galing Ang tanong, meron ba kayong kopya ng Vaticanus? Or meron kayong kopya ng Codex? Sasabihin, di gawa-gawa lang yan. I don't think so. Kasi kung gawa-gawa lang yan, di magreklamo kayo doon. Gumawa kayo na sarili nyong thesis. Gumawa kayo na sarili nyong paper at ilaban nyo na kayo ang totoo. Hindi ko sinabi o hindi ko pinaano sa inyo ngayon na paniwalaan nyo ako ngayon. No. Hindi ko sinabi ko, sinabi ko ngayon paniwalaan nyo ako? Hindi. Ang sinabi ko, magsaliksik kayo ng tama. Tumingin kayo ng tamang referensya at i-connect ninyo sa Biblia na sinasabi ninyo. Kahit KJV yan, kahit King James Version yan, wala akong pakialam kung anong version na gagamitin mo, pero kailangan mong intindihin kung saan galing yung history na yan. Huwag mong puputulin yung kwento. Kasi ang problema sa atin, hindi natin binubuo yung kwento. Magpe-preach ka, magsasabi ka ng ganito, tapos sasabihin mo, ayon sa ganito, ayon sa Lucas, pero ang sagot mo nasa Genesis? Anong tawag doon? Hindi ganun ang tama para sa akin. Ang tama, ikwento mo muna ng buo, tapos tingnan mo yung kwento doon sa gusto mong idugtong, tingnan mo kung magkadugtong. Pero bago mo gawin yon, magdasal ka muna. Kasi baka sa ganun ang ginagawa mo, hindi Diyos o Espiritu Santo ang nagtuturo sa iyo, kundi demonyo na. Dahil self-interpretation mo na yun. Kaya nga ang mga kaparian, bago mag-homily, pinag-aaralan muna. May tawag nga kami ay homiletics or may tawag kasi pinag-aaralan namin ng history kung saan galing. Hindi kami magche-cherry pick kung ano yung nakasulat, yun lang yun, iikot lang doon. Tapos kukuha ng yun ng sagot. No. And second, meron pa dito. At take note, ang Codex Alexandrius, nagkaroon ng copy ang 5th century.
And take note din mga kapanalig, ang Codex Alexandrius ay sulat yan sa Greek. Both of the translations from Old and New Testament are Greek. Oh, sasabihin nyo naman, Kuya Jepoy, Greek naman pala yan, hindi yan Latin. Tandaan natin mga kapanalig, tatlong official language nung panahon nila Kristo, panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Latin, Greek, and Aramaic. Ang Latin, yan ang mga salita ng mga Romano. Ang Greek, yan ang nasa gitna. Yun yung mga may aral. Pero ang Aramaic, madlang people yun. So ibig sabihin, may level yung mga languages doon. Bakit na sinabi ko kanina ang Codex Alexandrius ay nakasulat originally, manuscript ay Greek, dahil para yun sa mga nag-aaral, para yun sa mga Pariseo, para yun sa mga leaders ng panahon na yun. Kaya nga nagkaroon ng other translation, kaya nagkaroon ng na Pariseo, Sadiseo, SNS, nagkaroon yan ng mga kanya-kanyang scroll, nagkaroon sila ng compilation. Pero yung compilation na yon on a different compilation yun on their own different languages. Pero nagkaroon ng compilation ang Roman Catholic on the original language, official language of the church that time is the Latin. Kaya kami nagkaroon ng Latin Vulgate. Baka sabihin nyo, ay hindi translation hindi. The reason kung bakit nagkaroon kami ng Latin Vulgate, the first and ever translation na ginawa ang Biblia, Latin Vulgate from the original manuscript, is yun dahil official language yun ng simbahan. At ang simbahang Kristiyano that time, maraming mga tradition yun at doon ipinapasok. Sasabihin nyo sa akin, Kuya Jepoy, yun naman pala Latin Bakit hindi naging bakit hindi naging Greek, bakit hindi naging Aramaic? Hindi naman lahat yun marunong magsulat. Ang marunong magsulat lang ng that time is mga Pariseo, mga Saduseo. Yung may alam, pero yung mga nasa baba, yung mga ordinaryong mga Hudyo, marunong ba sila magsulat? 'Di ba nga sila, pinigilan nga sila, makikinig lang sila, nandoon sila sa sinagoga o sa templo. Yun yung mga bagay na kailangan nating intindihin. Simple lang yung aking gustong ipahiwatig sa inyo mga kapanalig. Bago tayo bago nating i-condemn o bago natin sabihin na hindi naman naniniwala ang simbahang Katoliko o hindi naman sumusunod ang simbahang Katoliko sa Biblia, patunayan muna ninyo na hindi kami nagbabasa ng Biblia. Kung titingnan ninyo, mga kapanalig, ang daily readings ng Roman Catholic, every year, nagkakaroon kami ng cycle ABC. At every year, merong mga kwento na nakadugtong doon. Bakit? Kasi lahat yon according sa tradition, according doon sa mga nalaman nila, at idinudugtong yon dahil ang Biblia, ang sentro, si Kristo. Ikinikwento kung paano maging Mesiyas si Kristo. Paano ikinuwento doon kung paano nagkatawang tao ang Diyos. Ikinuwento dito sa Biblia kung paano nagkaroon ng muka ang Diyos. Kaya nga, idudugtong ni Sanrio ang New Testament kung paano nabuo.
idudugtong ni Sanrio kung ano ang meron sa New Testament. Kung bakit nabuo. Pero bago dugtong ni Sanrio, gusto ko munang magkakaroon muna ako ng intro or magkakaroon muna ako ng pahapyaw about sa New Testament. Ang New Testament ay nabuo first century Christians. Nabuo according sa BBC company.uk. Official website yan ng BBC. And ang New Testament, ang sentro ng New Testament ay the 4 Gospels. And the 4 Gospels, take note mga kapanalig, ang 4 Gospels, hindi natin, kahit dito sa Biblia or sa buong Bible, the Old and New Testament, again and again, hindi natin kilala kung sino ang original na author niyan. Hindi natin kilala. Kasi yung sinasabi ng ibang kapatid natin na ang libro ng ang gospel ng si Mark, are you sure? Meron kang referensya? Kami nga na Katoliko na may referensya na, hindi nga namin sigurado. Hindi ko sinasabing wag nating paniwalaan ang yung mga author kung sino, dahil hindi naman importante kung sino ang sumulat. Ang importante ang mensahe. Ang mensahe na nakasulat sa Biblia na si Kristo ay totoong Diyos at si Kristo nagkatawang tao at nasa kanya ang Ama. 'Yun ang importante. Hindi naman importante na si Juan ang nagsulat niyan dahil siya yung pinakamalapit na disipulo o pinakamahal ni Kristo. No. Uulitin ko mga kapanalig, if you really want to understand the Bible, huwag niyong titingnan kung sino ang nagsulat. Huwag niyong titingnan kung kung saan galing. Kasi ang importante kung sino ang nakasulat kundi si Kristo. Tapos alam ko mag-iisip kayo, yun naman pala, hindi pala importante yung mga nakasulat o yung ang gusto kong iliwanag sa inyo, ang importante yung mensahe. Pero kailangan nating balikan ang history kung paano siya nabuo at history ng bawat kwentong nakasulat doon. Saka tayo magkaroon ng complete understanding, complete proper theology. Because the term theology is seeking of understanding. That is the proper. If you want to know the theology, you need to seek and understand the meaning. Whatever scripture na gusto mong basahin. Kaya ngayon, itutuloy ni Sanrio kung paano nabuo ang New Testament. Kapatid na Sanrio, ikaw nang bahala. Okay, salamat and for that may God be praised. Okay, maraming salamat po Kuya Jipoy. Bago natin ibigay kay Sanrio, pwede ba tayong pumunta sa live? So sige po. Okay, nako, nawala na yung mga ano kaya nangyari? Web 30? Sige. So, salamat bro na sa oras. Actually, napakalit sa akin yung oras talaga. Siguro, ma-adjust. Opo, actually, meron po tayong 30 viewers. Then, yung gusto kong i-shout out, hindi ko na makita yung mga pangalan nila. Anyway, so, bigyan muna natin si Sanrio ng time. So, bago tayo magbabasa ng mga question mamaya. Bro, Sanrio? Okay. Kuya, bago po tayo mag-start, ilang minutes pa po?
Meron pang ilan minutes ba? Hindi, nakita nyo sa ano? Hindi nyo nakita dyan sa live? Hindi po. Sa akin kasi dito, maliit, no? Request ako kay Bro Nas kung narinig ako. Next time po na... Okay, meron po bang 30 minutes? 30 minutes pa, okay. Sige. Okay. 20 minutes, then meron tayong 26 viewers. Then dito po sa platform natin ay meron po tayong 17. So, go ahead, Sanrio. Okay po, bilang isang Katoliko, no? Bakit ba ang Catholic Church ay hindi Bible alone regarding sa New Testament? Pag-usapan natin. Ang sabi sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Meron akong isang katanungan sa lahat ng protestanteng nandito. Meron bang sinulat si Kristo na sinabi niya to? Yon ang unang tanong ko. Matthew 16 verse 18, sa ibabaw ng batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. The question is, yung pinagtatalunan ng mga Protestant sa oras na to, yan bang Matthew 16 verse 18, sinulat ni Kristo, yes or no? Hindi. Diba? Ito ay kanyang ibinoses sa 12 apostles. Now, yung mga aklat ng 12 apostles na nababasa natin, yung mga nababasa natin, ito ba ay sinulat mismo literally ng 12 apostles? Hindi. Bakit? Because they are too busy preaching. Ang Bible, ang Bible natin na ano yan na compiled into Greek. Aramaic ang 12 apostles. Pero yung original scriptures na sulat ng mga apostles ay Greek. Hindi marunong mag-Greek ang 12 apostles. Real talk. Hindi sila marunong mag-Greek kasi mga Aramaic sila eh. So bakit naging Greek? The Bible, which is na binabasa natin like John, like the sulat ni Pedro, ito ay translate ni Saint Jerome. That's why the Latin Vulgate exists. Hindi po hango, no, sa Aramaic yung mga original scriptures, Greek. And always remember that the 12 apostles, ang kanilang language is Aramaic. How could it be? Original scriptures, Aramaic, I mean Greek, and these 12 apostles didn't know the language of Greek. Paano nangyari yun? 30 to 40 years bago na-compiled ang Bible through Saint Jerome under the catacombs doon sa Israel, no, kung paano na-compiled ang Bible, ang mga original scriptures ay hindi po hango sa Aramaic. Ito ay hango sa Greek. And the 12 apostles didn't know the language of Greek. Aramaic sila. Why? Because they are illiterate. Ang mga alagad ay walang pinag-aralan. How did they know the language or how to speak Greek? They are illiterate based on the history. Kaya po, ang ating Bible, it was based on Greek. Di ba sinasabi nga, ano ba ang Greek ng John 1 verse 1? Logos. Bakit walang Aramaic? Because the apostles didn't know how to speak Greek. At ang nagsalita, Testament, ay ang kanilang mga disipulo. Dapat po alam po natin yan. Kaya mahalaga para sa atin, malaman natin
May ayon. Bakit may ayon? Kasi they are not directly the author na nagsulat mismo doon sa Old Testament. Because ang nasa Old Testament, they are all Aramaican. At na ito ay na-translate into Greek. Walang alam ang mga Aramaican sa Greek language. Paano nangyari yon? Ito po ay pagpapatibay at pagpapakita ko lang po ng pagkakaiba ng latagan ng Big Four at latagan ng Roman Catholic Church. Okay. Let's go to this, no? Kasi 20 minutes ata yung sabi kanina. Okay. Pumasok tayo kung paano nabuo ang New Testament. Kasi hindi tayo pwedeng magsalita kung hindi natin alam kung paano nagkaroon ng chapters, kung paano nagkaroon ng verses. Hindi tayo pwedeng, ay sabi sa Timoteo, ay sabi sa Kawikaan. We have to know how to compile the New Testament. Hindi tayo pwedeng magsabi, you are the fixtures because ayon sa Matthew. Alam nyo ba kung paano ba naisaksak yung Matthew na yan sa Bible? Okay, isa-isahin natin. Ngayon, no? Ang founder nyo ba o yung sekta nyo, no? Ang sumulat ng mga aklat at sulat sa Bagong Tipan. Founder nyo ba yan? Ako po, literal to ha, categorical. Founder nyo? Siyempre hindi. So, sino ang sumulat ng mga aklat sa Bagong Tipan? No? Yung mga apostol at yung mga sinaunang Kristiyanong Katoliko ang naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng New Testament. So, pumunta ngayon tayo sa compilation. Ang founder nyo ba, mga hindi Katoliko, no? Ang founder nyo ba ang nangolekta ng mga aklat bago ito nabuo? Kasi, ang mga aklat ng New Testament, hindi po yan kinuhang libro. Ay, ang tataray ninyo. Yan po ay hinanap ng simbahang Katolika. Pinag-isipan kung saan ka dapat nakatoka. Ayan ay natagpuan ang mga sacred scriptures sa iba't ibang lugar. Yan ay sinipi at malalim na pinag-aralan. Ano po ba ang ambag ng pastor ninyo? Lalo na yung Big Four. Wala. Okay, dito tayo. No? So walang ambag ang founder ng Big Four na Baptist, no? Walang ambag, no? Ang naghanap po ng mga nawawalang aklat o tabletas. Sino po naganap? Roman Catholic Church. Walang ambag ang mga tabletas kasi wala pa sila noon. Wala pa pong sulpot noon. Okay, next. Ang founder ba ng Big Four na ito, na tong Big Four na ito talagang nanggigigil talaga ako, na yung founder nyo ba ang nagsali ng mga sulat ng mga aklat? Sino ang nagsalin mula sa wikang Grego? Makaaramay kayo ang taray. Hindi nyo ba alam na ang pinagsalina ni Saint Jerome ay galing sa wikang Grego? Bakit? Galing sa wikang Grego. Hindi pwedeng maging Grego ang mga alagad. Grego ba ang mga alagad? Hindi. Aramaic. Ano kanilang mga sulat? Aramaic. Ano pananalita? Aramaic. So bakit hango sa wikang Grego? Dahil sa kanilang mga disipulo. Di ba? Now the question is, sino ang nag-translate? Founder nyo? Ay, palakpakan tayo. Palakpakan po natin ang mga sulpot na ito. Tayo po ay magpalakpakan. Hindi po. Ang nag-translate ng mga ng lengguwahe para ito ay matransfer into New Testament, Saint Jerome.
Salamat po, Saint Jerome. Dapat ganon. Thank you, Saint Jerome. Na-translate mo. Ang talino talaga ng Katoliko. Na-translate ni Saint Jerome. Dalubhasa. Ay, wait. Yung panahon ba ni Saint Jerome may sulpot na? Wala pa. No? Wala pa kayo. Next. Ang founder ba ng mga protestanteng ito, no? Teka lang. Ang pastor nyo ba ang naglagay ng mga chapters sa Biblia? Sino ang naglagay ng chapters sa Biblia? Felix Manalo? Ay, taray! Bible scholar Felix Manalo. Bible scholar Eli Soriano. Pasensya na po. Sino po ang naglagay ng mga chapters sa Bible? Pastor nyo? Sino? Baptist? Talaga ba? Okay. Yung naglagay po ng chapter sa Bible, si Cardinal Hugo de Sancto Caro at Bishop Stephen Lacton. Sila po ay mga kaparian at obispo ng Iglesia Katolika. Hoy, pasintabi po sa mga kaibigan kong Protestant ha. Alam niyo po yan, Big Four lang tayo. Pero kung medyo masakit sa tagiliran, pag-unat-unat po tayo ng konti. Unat-unat lang tayo. Okay. Next. Ang pastor nyo ba ang naglagay ng verses sa Bible? Sino ang naglagay ng verses sa Bible? Felix Manalo? Hindi ka sure. Hindi ka sure. Martin Luther? Born again? Hindi ka sure. Ang naglagay po ng verses sa Bible, yan ay si Robert Estepanos. Siya po ang naglagay ng mga verses sa Lumang Tipan. Bakit? Kasi po yung Tanak at Torah ay wala naman pong verses noon. Nakakahiya po sa inyo. Kung gagamit po kayo ng Tanak or ng Torah, wala pong verses. Thank you sa iyo, Catholic Church, kung bakit may verses ang Old Testament. Wala pong verses. Pasensya na po sa mga nasasagasaan ko. No? Now, dito naman po tayo sa New Testament. No? Sa New Testament, sino po ang naglagay ng verses? Founder nyo? Ay, sa Bible po na gamit nyo, sino naglagay ng verses? Founder nyo? Ay, hindi. Ang naglagay ng verses, ganon pa rin. Si Robert Estepanus. Robert Estepanus. Siya rin po ang naglagay. Kaya mag-thank you po tayo kung bakit tayo may nasasabing, ay ayon sa Matthew 16, verse 18, because of the Roman Catholic Church. Every single word na sinasabi nyo, ang verse and chapters, it was actually compiled by the Roman Catholic Church. Okay? Pag may naririnig kaming chapters and verses, Roman Catholic Church. Ha, mga walang ulong iglesia, mga pugot. Okay. Founder ba ng sekta nyo ang nagdesisyon na ang pangalan ng binuong aklat? Founder nyo ba ang nag-decide? Ang Bible na ito, yung nabuo, ang tawag natin ay Bible. Founder nyo ba? Sagot, mga Protestant. Sino ang nagdesisyon sa banal na kasulatan dapat tawag natin Bible? Bakit nyo tinatawag na Bible? Kanino nagpasimula niyan? Sa inyo? Ay, hindi inaral. Kanino nagpasimula ang salitang Bible? Protestant? Hindi. Ang Bible ay nagsimula, yung tatawagin nating Bible tong compiled. Kaya nagsimula kay Bishop Athanasius
obispo ng Iglesia Katolika. Di ba hindi kayo naniniwala sa bishop namin? Bakit kayo nagbabanggit ng salitang Bible? Ano yung lumaban sa atin, Kuya Jepoy? Big Four. Big Four, no? Big Four, wag kayong magtatawag ng Big Four, ng Bible. Galing pala yan sa obispo namin eh. Naku po. Okay. Sino ang nagdesisyon na ang dapat itawag sa Bible ay Word of God? Sino? Sige nga po, latag natin. Sino? May ambag ba yung mga founders and mga pastors ninyo na ang tawag sa Bible as Word of God yan? Meron ba? Wala kayong ambag. Ang nagbansag na sa Biblia ang dapat itawag dyan ay Word of God ay si Pope Siricius. Santo Papa namin na nilalait nyo. Ay yan naman. Ano ang Bible? Sa mga Protestant, Word of God. Ano yung Word of God kayo nang galing? Pope Siricius. Bakit Bible ang tawag ninyo? Kanino nang galing? Sa obispo ng simbahang Katolika. Kaya kung ang tawag ninyo sa banal na kasulatan ay Bible at ang Bible ay Word of God para sa inyo, yan ay nagsimula sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Sino sa mga founder nyo na nag-canonize o nagsabi na itong Biblia na ito ay tatawaging Word of God, Bible at aklat ng relihiyong Kristyanismo? Sino? Meron ba sa inyo, sa mga protestanteng nandito, na tumindig at tumayo na ang Bibliang ito ang siyang magiging aklat ng relihiyong Kristyanismo? Wala. Bakit? Because the Roman Catholic Church was founded, wala pang Bible. Wala pa tayong Bible, may Roman Catholic Church na. Siyempre, tataas ang kilay ninyo. Magbibigay ako ng brief explanation kasi 20 minutes lang naman ako. Okay, brief explanation. Ikaw, Pedro, Matthew 16 verse 18. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino nagsalita? Matthew 16 verse 18, sino nagsalita? Si Kristo. Kung si Kristo nagsalita, bakit ito ay nasa aklat ng Mateo? Sige nga, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, Kristo nagsasalita, itatayo ko ang aking iglesia. Kung si Kristo ang nagsasalita sa Matthew 16 verse 18, bakit ang aklat ni Mateo ang ginamit? Ito ay malinaw na pagpapatibay at pagpapatunay, no? Doon papasok ang tradisyon na si Kristo mismo ay hindi nagsusulat. Kasi kung galing yan sa bibig mismo ni Kristo, yung Matthew 16 verse 18, bakit hindi siya nagsulat? Kaya hindi kami Bible alone. Bakit di siya nagsulat? Sapagkat si Kristo ay nagtuturo sa pamamagitan ng bibig. At yan ang tinatawag naming apostolic tradition. Meron ba tayong aklat ni Kristo? May aklat ni Kristo? Wala. Wala. Pero marami tayong mababasa sa Biblia na mismong si Kristo ang nagsalita. Kung mismong si Kristo ang nagsalita sa Biblia, bakit walang aklat ni Kristo? Ang alagad meron, si Kristo wala. Kanino ba nagsimula ang aral? Kay Kristo. Bakit wala ang mga aklat ni Kristo? Sapagkat si Kristo ay nagturo at nangaral sa pamamagitan ng bibig. At sa pamamagitan ng bibig na inadapt ng 12 apostles, ito ay hindi agaran na na-compiled.
Akala nyo ba na na-compiled agad ang Bible? Hindi. Matagal na panahon pa. Hindi alam ng 12 apostles na yung kanilang mga sinasabi ay na-compiled. Hindi. Bakit? Dahil hindi mismo ang 12 apostles ang nagsulat ng kanilang mga aklat. Sino ang nagsulat? Ang kanilang mga disipulo. Walang oras ang 12 apostles magsulat. Papatayin sila. First time na papasok ka sa pagano ng bansang Roma, magsusulat ka? Hindi. Tradition. True speaking. So nung itong mga 12 apostles ay namatay, pumalit sila San Lucas. Sa tingin niyo ba sila San Lucas mismo ang nagsulat? Hindi. Hindi rin alam nila San Lucas na sila yung nagsulat. Bakit? Pinapatay nga. Sa pamamagitan ng ano yung kanilang pangangaral? Bibig. Kinakailangan nating mangaral at ipasa ang tradisyon sa mga susunod na disipulo kasi mahigpit ang bayan ng Roma. Pagano. Kaya nung ito ay nagpasa-pasa at nabuo sa bibig ng kanilang mga disipulo, ito ay kanilang isinulat. Yan ang dahilan kung bakit ang tradisyon ng simbahang Katoliko ay hindi buo na nakasulat sa Biblia. Dahil merong pabigkas at merong pasulat. Ang sinulat ng Iglesia Katolika mismo sa New Testament, yan yung mga scriptures na naisulat ng mga disipulo. Hindi mismo nung nababasa natin dun mismo sa aklat ng Biblia. Kaya nga, pagbasa ayon kay San Lucas. Ayon. Hindi pagbasa sa sulat mismo ni Lucas. Ayon. Kasi disipulo ni San Lucas ang nagsulat ng aklat ng San Lucas. Hindi mismo si San Lucas. Kaya yung tradisyon ng simbahang Katolika kung bakit ang iba ay wala sa banal na kasulatan dahil hindi lahat ay naisulat. At yan ay mismong mababasa sa banal na kasulatan. Kaya wag tayong maggawa ng kwento kung hindi nyo alam ang kasaysayan. Lalo ka na Alexander Santos na umamin ka na hindi mo naman pala alam ang kasaysayan pero alam mo yung blood of Christ. Baka naman yung regla ko hindi mo alam. Sorry po. Alam mo naman pala yung blood of Christ, no? Pero hindi mo alam kung ano yung kasaysayan ng Bible. Bago ka magsalita ng history ng isang Bible o ng sitas, you have to know first what is the origin of the Holy Bible. Kailangan alamin natin yung pinagmulan at yung sitas. Sa lahat po ng hindi Katoliko dito, bago po kayo maglatag sa akin ng sitas, alamin nyo muna kung saan galing ang mga sitas ninyo. Kailan ito nabuo? Anong taon? Kasi only the Roman Catholic Church can explain kailan nabuo ang mga sitas na yan. I will actually 100% sasabihin kung true church ka if you know that every scriptures inside the Holy Bible, maipapaliwanag ninyo kailan yan nabuo. Sinong bumuo? Anong taon? At standard references. Only the Catholic Church ang magpapaliwanag pagdating sa pagkakabuo ng Biblia. Kaya sa mga Protestant dito, no, sa mga kaibigan ko, syempre cancel, hindi ko naman kayo lalabanan. Pero sa ibang mga Protestant na nagmamaganda rito, siguraduhin ninyo, bago nyo ako latagan ng sitas, aralin ninyo sino ang bumuo ng sitas na nilalatag ninyo. No? Ako po si Sanrio, isa po akong tambay. Ayun lang po, hindi po ako kasing talino ninyo, hindi po ako kasing banal, hindi po ako taong simbahan, tambay, labada. Ako po si Sanrio, kahit ganito lang po ang sitwasyon ko, hindi ko po kayo uurungan. Kasi wala po akong kinikilingan. No? Hindi po ako 24 oras.
Pero isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Kung ano yung totoo, yun ang totoo. Baliin nyo ang doktrina ng simbahan. Pag hindi nyo pa kayang baliin, mag-aral pa kayo. Pag nababaliw na kayo sa paghahanap ng referensya, magkatoliko ka na. May mali na dyan sa kinaaaniban mong sekta. Kuya, Jepoy, last chuchu. May dadagdag lang ako kasi hindi ko nabanggit. Yung author ng Alexandrius, Vaticanus at saka Sinatus, sorry hindi ko ma-pronounce to. Ang mga author or nag-expose, actually walang specific author, nag-expose o yung naka-discover sa Sinaiticus si Tischendorf, sa Vaticanus si Eusebius of Caesarea. Siya ang personal secretary ni Emperor Constantine. And also lastly, sa Alexandrius, si Athanasius. Lahat ng sinabi kong codex na ito nabuo between 4th to 5th century. Sinabi yan. So, at saka may dagdag ako, no? Yung itsura ng libro na gamit ninyo, kung ano ang itsura ng libro nyo sa paaralan, it was inspired by Codex Vaticanus. Even yung libro ng Quran, it was inspired by Codex Vaticanus. Wala po tayong front page, back page, table of contents, even the pages, kung hindi po nabuo ang Latin Vulgate. And, teka lang po the first compiled Bible, I repeat, the first compiled Bible was the Roman Catholic Church Bible, Latin Vulgate. Wala pong naunang compiled Bible sa Latin Vulgate. Kung meron pong nauna, pwede pong pakilatag sa akin na mas nauna po sa Latin Vulgate. At huwag nyo pong ilalatag sa amin yung Alexandrian kasi may Alexandrian Council kami dyan po sa Egypt. So wag tayong gawa-gawa ng pento. So ako po si Sanrio. Shout out po, please subscribe on my YouTube channel, no? Ang sinasabi ko lang po sa inyo kung ano po ang kasaysayan ng Biblia. So kayo na lang po ang magdesisyon sa mga makakarinig, sa mga nandito, kung ano po ba ang mas maayos na latagan. Ang Big Four ng Baptist o kami lang pong dalawa ng Roman Catholic Church. Shoutout nga lang po pala, wait lang po, sa kababata kong si Jelly Dulay. O kuya, ikaw na. Sa akin, wala, natapos na. Again, muli, ang inyong lingkod, ang inyong kapanalig, Kuya Jepoy, and sa Mr. Moderator, pwede na po tayong dumako siguro sa mga question. Salamat. Okay, meron na rin kayong, I think, napakaliit po yung time ko, no, timer dito, pero hindi ko gaano talaga makita. Siguro i-adjust dito ni 2 minutes. So, ang 2 minutes, no, tatanggap kayo ng tanong. Sana mga 15 minutes naglaan kayo, no. Pero anyway, salamat po sa dito po sa live. Mainit po mga kapatid yung labanan dito sa live, no? Talaga